Yun no, good morning po mga ka-row house. Today nga pala ay sa June 29, araw po ng Martes. Yan. Tahan po natin yung ongoing project natin na Mia Townhouse. Day 6 po tayo ngayon doon. So pang-anim na araw natin. Tapos kahapon nga po pala, sprayan na po natin ng Filox yung mga screen door. Bali wala pa nga po pala akong balita kung kailan po babalik si Tatay Sael. Yung nagkabit po ng mga aluminum doon sa Irene Rojas na may Cornelat extension. Bali mag-update na lang po ako doon once na may kabit niya po yung mga ipapakabit pa ni Sir Jam. Tapos hindi ko pa po nakakausap si Sir regarding po sa total cost ng nagastos niya sa kanya pong house improvement doon sa Irene Rojas. So dito muna tayo pupunta sa Mia Townhouse para makapagbigay ng update. Ngayong araw po pala maglalatag na po kami ng mga linya ng pipe para sa drain, para po sa tubig, at saka para po sa wiring, para po dito sa kanyang mga outlet. Yan po yung gagawin natin ngayon para makapagbuhos po ng flooring. Ayan, bali dito na tayo. Good morning, good morning. Good morning. Yun. So dito tayo magbigay ng update. So ipagpapatuloy na natin to. Yung paglalatag ng hollow blocks dito hanggang dyan po sa level ng precast ng ating bintana. Ayan, hanggang dyan po. Tapos kahapon nag-wall footing tayo rito, kaya dire-diretso na yung pag-aasintada rito. Bali si JR yung nakapwesto rito. Ayan. Kapag nakasintadahan natin to according dun sa level ng buhos nitong poste, yan pwede na magsimula nitong kalahati. So mabubuhusan natin tong poste na to. Tapos si Master Jojo naman dito sa mga electrical sa ilalim, sa drain, tsaka sa para sa faucet, sa water line connection. May Sahara yan, Gi. Bali dito konti-konti nang lumuluwag dahil nabawasan natin ang kahit pa paano ibang gamit. May mga gamit kasi tayo dyan nung una. Yan, nabawasan na kahit pa paano. Ipaliwanag natin yung mga mangyayari rito. So dito hindi ko pa alam sa tropa kung mag-uumpisa na silang tibagin to. Yung loob nga pala nito mga ka-row house, meron po siyang sukat na 110 cm simula rito. Tapos dito naman yung papunta rito is 158. Yan, 110 cm by 158. Pag nalipat po namin yan dito, 190 by 117 cm. Ayan po yung para magiging sukat nya. Pero syempre liliit ng bahagya yung kapag na-install na ng tiles, kapag nalagyan na ng palitada. Yan, pag na-install na ng tiles, yan liliit ng konti. Tapos dito naman kasi magkakaroon pa ng partition yan. So naglalaro na lang siguro yan sa malapit-lapit na 110 din. Siguro 112, 113, mga ganyan. Bali magbibigay tayo ng idea uli. Halimbawa, kung hindi ho kayo lalapit sa arkitekto, so hindi naman natin sinasabi na dapat lagi kayo lumapit doon, pero yun ang standard procedure, no? Yun ang pinakamagandang paraan. Una, ang advantage nun, hindi na mahihirapan yung gagawa, at hindi ka na rin mahihirapan para malaman yung mga gagamitin na materyales. So meron ka na pong reference na sinusundan. Siyempre, pag nagpagawa ka ng bahay, hindi lang naman basta asintada, buhos ng poste yung ginagawa dyan. Kailangan dyan ng plumbing works, electrical works, no? Yan, marami pong ginagawa dyan according sa plan. Mas maganda, hindi kayo magpakonsulta. Meron po kayong kahit papaano sketch plan, yung kagaya nito. So siyempre, kapag magpapagawa naman kayo ng bahay, i-interviewin po kayo nung manggagawa or nung contractor. So kailangan nyo pa rin po magbigay ng kahit sketch plan lang, kahit simple sketch plan na masusundan po nung manggagawa. So medyo detalyado dapat, kagaya ng for example itong pinapakita namin dito. Yan, medyo kahit papano detalyado para hindi po malito yung gagawa. So kagaya nung kay Master Jojo. So kailangan medyo magkasundo kami dito sa ginawa kong layout. So pwede rin po itong ma-revise ng konti according po dun sa mas magandang idea nung gagawa.
Pero syempre, ginawa muna natin to, kinausap muna natin yung may-ari bago po natin to ginawa. Bali, bago po natin to ginawa, para masundan nila, in-interview muna natin yung may-ari, tapos pinakita natin to sa kanila. So ang layout po nito ay para po sa mga electrical at saka sa kisame. Meron na rin po tayong layout dito para po sa mga drain, para sa faucet, tsaka sa magiging ilaw nito. So naipaliwanag na po natin yan kila Master Jojo tsaka kay Master RJ. So umpisa tayo rito sa dito yung orientation nito. Ang magiging finish kasi nito, meron pa po kaming gagawin dito na partition made of CHB hanggang pataas po yan na 60 cm. So siguro mga dalawang hollow blocks pa yon hanggang dito. Tapos dito banda maglalagay kami ng isang switch dito para po dito sa kanyang dalawang exhaust fan. So may exhaust fan kasi yan bukod pa sa range hood, dalawa po yan sa kisame. Tapos dito yung kanyang shower set, toilet bowl, tsaka lavatory. May switch po siya dito. Meron siyang ilaw rito. So isang ilaw lang ilalagay natin dyan, tsaka isang exhaust fan. Banda rito sa part na to, meron po siyang outlet dyan para po sa heater. Meron siyang gustong pinapahanap na outlet na para po talaga sa pang toilet area. Kaso nga lang hindi natin mahanap yun. Mas maganda kung maglalagay tayo outlet dyan, medyo mataas, para hindi siya mababasa ng tubig, mataas-taas. Tapos dito yung magiging layout dito sa finish floor line natin. Kapag maglalagay kayo ng outlet sa finish floor line, laging 30 or 40, pero mas maganda i-40 nyo na para medyo mataas-taas. Lalagay po tayo ng outlet dyan para sa refrigerator. Yan. Tapos dito magkakaroon po tayo ng counter table dito hanggang dun sa dulo. Yan, hanggang dulo po. Tapos dahil lang dito yung gas range nya dito sa part na to, ilalayo natin ng bahagya yung outlet dito. So yung outlet siguro nasa 70 or 60 cm. May outlet dito na isa. Tapos may outlet din dito na isa na may layong 30 cm. Sa flooring naman ng slab po, sa slab na naka-tiles na counter table, pinakataas po niyan isa 30 cm. Bagay ito yung sa slab 30 cm. So syempre ita-tiles pa, so mag-a-add tayo ron siguro 33 or 32 cm. Ganyan. Tapos dito banda maglalagay din tayo ng isang outlet dito. So, nandito yung kanyang sink. Siguro ang simula doon siguro mga nasa 60, 70, mga ganyan. Bali yung kisame naman, meron po siyang tatlong ilaw. Sakto, ilan? 300. Okay, ganda. Dire-diretso. Siguro may putol na lang sa dulo kasi may mga palitada. Tapos dito lalagay po tayo ng tatlong ilaw, isa, dalawa, yan, tatlo. Dahil meron po siyang gas range dito, syempre sa finish floor line, 30 to 40 cm lalagay tayo ng outlet. Yan, lagay tayo ng outlet dyan. Tapos merong isang ilaw dito sa loob pagpasok po ng pinto. Yung pintuan nga po palang ilalagay dyan is yung manggagaling dito, yung pintuan na yan. So gagawa natin ng paraan yan para may install po rito. Bali dito naman sa pintuan, kapag na-install natin, titingnan natin kung hanggang saan yung hangganan niya. Sa pagbukas dito banda, naglalagay tayo ng outlet doon. So isang outlet na tugang. Bali yung mga outlet na pinapaliwanag ko, puro tugang outlet po. Sa isang kaha, dalawang saksakan ang pwedeng may saksak. Tapos dito naman po banda maglalagay po tayo ng switch dito. So tugang switch siya para po dito sa labas, dito sa may parang gagawin natin dito sa may polycarbonate dyan na banda. Yung nakadrop dyan, meron pong ilaw dyan, at saka para po dito. So individual switch sila pero tugang, hindi magkasabay. Bali mga existing outlet na inabot po natin na hindi po tatamaan ng mga pagka-demolish, i-remain natin, nandiyan pa rin.
Tapos sa banda po dito, yung banda po dyan, nagpalagay si ma'am ng additional outlet dito. So isang outlet. So syempre itong switch na to, mawawala na rin po ito, matatamaan na rin po yan. Tapos dito, since 90 cm po yung gagawin namin na buhos dito, para kanyang bar counter, gusto ni ma'am na ilipat to ng mga nasa 80 cm sa finish floor line natin. 80 cm. Bali ito, kapag na-demolish natin to, maglalagay tayo ng pinaka-header dito. Yan, pinaka-header dyan. Gamit po yung liston at saka yung 3/4, no? 3/4 na plywood. So until now, wala po tayo noon kasi wala pong stock doon sa hardware. Hintayin natin na magkaroon. Same lang ng hardware na binibilhan natin. So yun, isang ano lang naman, isang plywood na 3/4 lang. Yun na bibilhin dyan. Tapos mga liston, okay na. Dapat dito 3 ilaw kagaya ng mga ginagawa namin, pero nag-decide si ma'am na isa na lang po rito at saka rito. So 2 na lang po. Tapos syempre kailangan yung mga switch niyan buhay pa rin. Yung para dito, para dito sa taas. Yan, buhay pa rin po yung magiging switch niya. Yung linya, yung pinakalinya niya buhay pa rin. Tapos kapag na-demolish to, yung magiging switch nito sa header pati rito at saka dito, ililipat po namin dyan banda. Yan, lipat natin dyan. Bali rito sa part na to, hindi ko alam kila Master Jojo or pwede naman kila Master RJ na magdagdag kami ng isa pang linya ng 2-gang switch or 3-gang uli para po sa 2 poste. May ilaw at saka sa may polycarbonate dito na may ilaw. Tsaka rito, yan, buhay pa rin po yan. Tapos dito sa part na to, nagpalagay uli si ma'am ng isa pang outlet dyan sa part na yan, sa labas. Banda rito sa may pintuan, sa main door. At saka dito po, magkakaroon tayo ng isang linya ng outlet dito. Ayan. So bali utility box, junction box, saka yung mga flexible pa lang yung meron tayo. Saka natin bibilihin yung mga outlet kapag nakalatag na lahat. Ayan. Bali yan po yung update sa layout namin dito sa yan, sa water line connection, sa drain. Ayan, at saka po dun sa linya ng mga outlet, saka linya po ng mga ilaw. Andyan sa part na yan. Ayan, alis muna tayo. Bukod po dun sa mga hindi ko nabili, hindi tayo nakabili ng tubo na didos, no? Iba po kasi yung ditres para po sa gagamitin po yun sa mga taas saka mga pangilalim. Yung didos ang wala tayo. So punta muna tayo sa hardware. Let's go. Nandito tayo sa pinakamalapit na hardware. So ito yung kailangan natin. 3 clean out na D4 tsaka tubo na D2. Yan, bumili na rin tayo ng floor drain. So hindi pa natin to kailangan, pero para masuksok lang dun sa gagawin natin dun sa toilet area. Magkano lahat eh? 1165. Patingin niya ate. 11. So ito yung pinamili natin, 1165. Thank you te. Bali yung elbow na D2, dahil bumili tayo ng D2 na PVC pipe, meron kasi kami nito. Naipangako ko sa may-ari na sagot ko na to. Yan, marami po kami nito sa bodega para magamit naman. Hindi ko na siya pinabili nito. Yan, bali okay na po yung ating pinamili. Tsaka ito yung tubo. So yan, tara, let's go. Balik na tayo sa Lumina. Yan, dito na po tayo. Ito yung dala natin. Tapos ito yung mga sobra namin simula nung mga una pa kaming nangontrata. Ayan, mga sobra namin dito. Ayan, mga elbow na didos. Ayan, magagamit na po yan dito. So ayan, hindi na po natin yan pababayaran sa may-ari. Ayan. So para magamit lang kasi wala nang paggagamitan din. Matagal na naka-stock sa bodega. At least kahit pa paano may share natin, no? Bali ito nga pala mga didos na tubo, dito po yung gagamitin. Tapos dito po namin yung itatap. Merong basin dito. Ayan.
So pag kumuha kayo ng mga Mia na model, Mia Townhouse, meron po siyang catch basin dito. So yan tubo na yan, nakakonekta po yan hanggang doon sa ating culvert line, doon sa kanal, sa may unahan. So bali dito, ililik test din namin to. So paagusan din namin ng tubig to. Kapag walang bara, dire-diretso na po. So magpo-flooring na tayo. Bali itong tubo na didos para po yan sa magiging linya po ng sink. Ayan, dyan po dyan ilalagay sa gilid. Tapos dito namin kinuha yung linya ng tubig. Ayan. Sa faucet naman, yan, nandyan po yung linya nya. Bali yung ibang tubong binili natin na didos, para naman po yan dito sa drain ng toilet area at saka dito sa lavatory. Yan. Tapos dito na yung connection yan, dito sa titibagin namin dito sa loob. So dyan namin kukunin yung linya ng drain sa lavatory. Bali after po matap nitong lahat, yung mga pangilalim natin, after na nakakasana po yan lahat according dun sa plan, mamaya pwede na tayo mag flooring. Yan, pwede na po yan. So i-double check lang natin kapag lahat ay nakakasana. So bigyan namin kayo ng idea sa mga magdi-DIY kung paano maglalatag ng CHB, no? Paano tayo mag-aasintada. Bali, ang unang ginagawa natin yan, kukunin natin yung levelado nya. Yan, kailangan nakalibel yan. Tapos bago tayo magpatong ng bawat hollow blocks, kada layer, meron kaming sinusunod na guide. Itong guide na to, yung tanse, levelado to. So kung 20 cm yung ating mga hollow blocks, lagi po kami nag-a-allowance ng 2 cm, no? Depende sa'yo, 2 or 3. Pero ang pinaka standard na ginagawa namin 2 cm. Bali kung makikita nyo itong tansi na to, 22 cm to simula rito. So ayan, yan yung pinaka guide natin. Kasi meron pa tayong tinatawag na hollow or mortar na pinapatong dun sa hollow blocks bago po natin ipatong yung pangalawang layer. Kaya nasa 22 cm yan. Bali napakahalaga po nitong guide na to. Yan. So syempre kapag magaling niya, maganda rin po yung kakalabasan ng palitada niyan. So syempre hindi mababago yung kanyang pinaka vertical na sukat. So kaya pagka maganda yung pagkakasintada, hindi po tumatabingi, hindi tumutumba, isang straight lang, maganda po yung kinalalabasan ng palitada. Ganyan po kahalaga yan. Tapos dito, nag-uumpisa na pong maghukay si Pansky rito. Syempre, bago po namin yan tapusin yung pagpe-flooring dyan, i-check natin yung linya kung okay ba. So, yung mga binili nga pala natin na clean out, gagamitin po yun sa septic tank, yung isa. Tapos dito, meron din po siyang clean out dito. Yan, meron din po siya rito. Yan, dyan banda. So importante po yan kasi hindi ho natin yan pwedeng matakpan ng flooring, buhos. Kailangan may iiwan tayong clean out dyan at saka rito. Yan dyan banda, kaya tatlo po yun lahat. Yan, ang purpose ho kasi yan para pag nagka-problema rito balang araw, hindi na po sila magpapabakbak o hindi na sila magpapajackhammer, hindi na po mababasag yung tiles. So bubuksan na lang po nila yon para makita kung may bara at dun tatanggalin. Kamustahin natin ang araw ni Pansky. How's your day, Pansky? Okay. Okay na okay. Masaya kasi nandito na si Superstar na. Nandito na Superstar. Kanya-kanya kami pesto. Yan. Natuto na mag-English. Inglesero kasi yung bisita eh. Oo, bata eh. Kasama ko sa linggo, hindi mo na kami makausap Tagalog. Bali sa isang idea na rin, bago nga pala kayo magpapabuhos ng mga pundasyon, flooring, yan, kailangan ma-check nyo muna. Kaya importante rin na nandun kayo. Halimbawa, nagpapagawa kayo ng bahay, ayan, maganda maobserbahan nyo rin bago siya bubuhusan kasi baka mamaya may kulang, no? So mamaya ito, after to lahat na ma-assemble nila Master Jojo, so pupuntahan natin, titingnan natin. So
para sakali na baka may nakaligtaan tayo or nakaligtaan sila. Ganun po ka-importante yung guide, no? Para pagka iniiwan-iwan natin sila at tumatakbo tayo sa hardware, yun, meron tayong sinusundan na guide. Yan, ganyan po ka-importante yun. Pero kung sakali naman na i-revise ng konti nung manggagawa yung according sa plan ng mga plumbing, no, ng mga electrical, wala namang kaso doon kasi mas sila po yung nakakaalam ng mas tamang location. So syempre, minsan kasi may-ari gusto lang nila doon sa part na yun, pero may mga disadvantages yun. So kaya mas maganda hingi rin tayo ng advice doon sa manggagawa. Yan. Bali yung ginawa ko pong orientation dito sa toilet area, yan, pag ganyan siya. So dito mapupunta yung sliding, yan. Kapag siguro halos patapos na tong bahay na to, dito mapupunta yan. Tapos yung pinaka location ng exhaust fan nito, so dito yung banda. Tapos may isang ilaw rito. So pwede naman pong halimbawa kung gustong ipabago ni ma'am na gawin dalawa, co-connection na lang po yun sa wiring. So wala namang problema. So pero isa lang yun nakaplano rito kasi medyo hindi naman ganun kalakihan yung area ng toilet. Tapos dito nakalocate yung kanyang shower set. Yan, ganyan po yung pinaka magiging orientation niya. Tapos yung switch, yan, nandito. Tapos ito nga noon, napaliwanag natin na mawawala na to, makukubera na po to. Bali, nandito muna pala ako sa pastry. Yan, ito yung dating ginawan po namin. Yan, meron lang silang na-notice dun sa may slab ng CR. So, bibisitahin ko muna sila. Yan, bali dito po ulit tayo. So, yan, ito lang yung napansin ng may-ari kasi medyo malakas yung ulang kahapon. Yan, tumatagos po rito. Tapos, dito may bakas, oh. Hanggang dito sa taas. So, kadalasan nangyayari po talaga to sa mga ibang unit dito. Pero, pupuntahan po namin yung likod. Inspeksyonin namin. Yan, bali nandito nga po pala uli ako sa bubong. Dito yung ginawa namin. Nung ginawa nga pala namin to, rib type to, yero. Yero siya, kaya ganyan po yung kanyang itsura. Dito nagkakaroon ng problema. Ayan, nagpe-penetrate yung tubig dito. Diyan sa part na yan. Kapag na-encounter nyo to, marami na kaming ni-repair na ganito. Ang ginagawa namin, sinisemento namin yan. Pa-slide po. Siguro nasa 40 cm or 60 cm siya naka-slide. Ang problema nga lang dito, syempre, hindi lang yung unit mo yung gagawan mo ng remedyo, pati po sa kabila. So dalawang unit po kasi itong inaapakan namin ng may-ari. So ito, pagitan na po to ng CR nila, yan, toilet area. Kapag ito lang po yung inyong ginawa ng remedyo, baka tumawid yung tubig doon, mag-penetrate doon, tumagos dito. So ito yung problema rito. Tsaka may mga planks hindi tinanggal. Dapat kasi medyo makinis kapag slab para po hindi napapamahayan ng tubig. Yung kagaya doon, yung doon sa pangalawang unit doon sa dulo, yun, makinis po yung flooring doon. Ay, siguro nakaka-encounter din sila ng ganito, ganito sitwasyon. Tapos after po yan na masimentohan, patutuyuin po ng isang araw. Tapos pipinturahan po ng umaga at saka ng hapon. So yung gagamitin natin dito, primer epoxy. So yung ginagawa namin na may-ari, yan, winawalisan lang po namin para pagka nag-decide na po sila na ipatira to, ipagawa to, at least medyo konti na lang yung wawalisan. Yan lang ang disadvantage niya kasi nasa likod po ng puno. Yan, buti nga dito yung gutter nila maayos pa, pero rito wala na, bagsak na. Bali okay na po, na-inspect na namin ng may-ari at naipaliwanag ko po sa kanya. Tapos kailangan po kasi gagawin yon na siguradong hindi uulan para hindi po masayang yung mga materyales. So bali yung unang gagawin doon, unang araw, sesimentoin yung buong gilid, pa-slide, siguro 40 to 60 cm. Tapos ikalawang araw, pipinturahan po ng dalawang epoxy primer yung gagamitin natin doon. Pwede rin flexiban, pero subok na kasi namin epoxy primer. Mas okay yung epoxy primer. So bali dalawang patong po. Shoutout nga pala kila Sir Jonathan Piado. Ayan po yung unit nila.
Yun. Tapos sabi ko na lang po dun sa may-ari na araw ng Sabado, yun, flooringan, adhesive muna, adhesive cement. Medyo matigas na yung adhesive cement, saka papatungan ng simento na may halong buhangin. Ayan. Tapos ikalawang araw, Linggo, siyempre libre tayo nun dahil ako na rin ang gagawa nun. Umaga first coating, tapos hapon second coating. Ayan, time check tayo mga karohos. Mag-aalauna na po ng hapon. Bali after break time po, diretso ulit tayo rito sa ating ongoing project. Dito na tayo. Yan, dito bago tayo maglatag ng column tsaka ng ating C-beam, yan nilalatag muna ni JR na mabuti yung linya ng tubig. Yan, bali rito maglalagay muna tayo ng hollow blocks bago yung poste. So asintada muna ng hollow blocks rito, poste, tapos 140 cm poste uli. Tapos yan, okay na yan. So umpisahan na natin dito yung partition natin. So una, meron tayo isang asintadang straight. Isang asintadang straight dito para suporta rito sa flooring na gagawin natin dito sa toilet area. Dito 60 cm, dire-diretso pataas yung asintada natin. Ayan. Bali ito yung nagawa ni Master Jojo kanina. Dito tayo kumuha ng linya. Papasok na yun sa loob. Tapos isang tugang outlet para sa refrigerator. Additional na pinalagay dito ni ma'am. Yan, meron tayo isa dyan. Tapos dire-diretso na po yan papunta dito. Tapos tatagos na yan papunta rito. Meron pa tayo isa dyan. Sa labas, meron pa yan? Meron pa yan. Doon nga lang sa may bandang gilid. Sa gilid doon. Bali yung catch basin dito. Yan. So tinesting natin kanina, may lumabas na tubig dyan. Tapos dito din. Yan, dito ang connection yan. Dito sa catch basin dito. Ayan, may tubo siya dyan. Tapos may another na tubo siya dyan. Ayan. Tapos ayun na pwede magbaralita eh. tapos dito, ayan, may tubo siya rito. Ayan, yung tubo niya. Ayan. Maya-maya ipapakita natin sa video yung pag-agos ng tubig doon simula rito. Tapos dito, pinapahanap natin kila JR yung pinaka septic tank, yung pinaka cover niya. Yan, pinapahanap natin sa kanya yung pinaka cover. So balik kadalasan kasi sa mga unit nandito sa gawing kanan kapag nandito ka nakaharap. So ang naobserbahan namin dito, nandito siya sa bandang gilid, dyan banda. So dito pa naman namin ilalagay yung gate. Yan yung napagkasundoan natin ng may-ari. Wala namang kaso kung nandyan. Yung clean out naman kasi na ilalagay natin, ka-level po ng tiles. No, hindi ho siya nakausli. Yan, tinitingnan muna natin. Bali kapag na-inspect natin yan, kailangan mahanap namin dito yung overflow, yung panggagalingan na tubo papunta po rito. So titingnan natin kung meron. Malalim yung tubo niya, no? Yan, nakita na natin yung septic tank. Medyo malalim. Tanggalin mo na yung filter na yan pa. Yan, maganda to. Ang ginagawa namin dito, tinatanggal namin yung filter na yan. So yan, papatanggal natin yan para makita natin yung pinakailalim yan. Tapos ang sunod natin gagawin, bubuhusan natin yung inidoro. Yan, bubuhusan natin tong inidoro rito. Yan. Tapos kapag after po mabuhusan, kapag may nakita tayong umagos dun sa kanyang septic tank, sa pinakaloob, sa tangke, yan, okay na yan. Kasi hanapin na lang yung tubo papunta rito dahil hindi natin makita ron, medyo malalim. Hindi natin pwedeng ipasok tong camera pag baka malaglag. Goodbye na. Binuksan natin yung tubig muna rito. Yan, buksan natin.
Tapos dire-diretso po yung agos niyan dito sa ating basin dito sa loob. Yung catch basin dito. Bali titingnan naman po natin dito yung pag-agos niya. So kaya natin ginagawa to para makita natin kung may bara o wala. Ayan, umagos na dito. Ayan, naagos na po siya dyan. Tapos nakita na rin natin yung tubo rito. Ayan, yung tubo na orange dyan. Okay na rin yan. Tapos ito, tatanggalin natin yung pinaka-filter nito. Ayan, bakit natin tinatanggal yan? Kasi meron tayo isusuksok na tubo dyan na D4. Tapos naka-clean out yun. So syempre para pagka nagpasipsip sila, dire-diretso yung sipsip hanggang pinakailalim. Ayan na si Pangsky, kinukuha na yung filter. Pangsky lang talagang malupit. Mukhang ano yan, mukhang kailangan gamitan ng mahiwagang teknik yan Wala bang may butas dyan para namin. Hindi naman papasok sa loob yan. Ang hirap kunin no. Ang saktuhan lang Sige. Yun. Op. Alis na yung tubig. Nako, madumi yan. Palalay. Tamahan niyo mukha. Maliligo kayo ng 2 oras yan. Puno, sir. Puno. Okay. Ayan. Puno na. Yan, bali pabubuhusan na natin kay JR yung toilet. Yung toilet bowl. Yan, pabubuhusan natin. Yeah. Ayun. Ayan. Pero master, sa ilalim pa. Maganda yung linya ng papaloob, palabas. Maganda yung linya, isang diretso. Okay na po yung pag-inspect natin dito. So pwede na to, dire-diretso na tayo. Dire-diretso na tayo sa C-beam, sa poste, pag-gravel bedding, sa corner, sa may back extension. Yan, ready na po. Pwede na po nating flooringan. Yan, okay na po siya. Ito yung unang clean out natin dito sa ating gilid, no? Ito yung unang clean out po natin dito sa ating back extension area. Sa mga merong catch basin na inabot, mas maganda meron pa rin kayong clean out. Mahalaga po yan. Yan po yung kapag po nagkaroon ng mga bara, yung inyo pong mga linya hanggang palabas, tsaka dito sa loob, yan po yung magiging way para po matanggal yung mga bara. Diyan po. Yan, okay na. So yan lang naman yung tinitingnan natin kasi kung sakaling magkakaroon po ng problema, i-report po natin sa may-ari. Yan. Doon nga pala sa mga nagpapagawa sa mga manggagawa, hindi po nila sakop yung mga makikita nilang fault dito, no? Yung mga makikita nilang mali, unless mapag-uusapan or kaya i-report po sa admin ng subdivision para ipagawa uli. Yan, pwede na to, dire-diretso na. Ayan na. Yan, malapit na tayo maglatag ng poste rito. Okay na rin yung parilya, C-beam. Tapos mamaya puting tayo rito. Yan, sa wall puting rito. Lalawakan namin yung pagkakabuhos dito. Gawa ng nandiyan kasi sa ilalim yan yung cover ng pinaka septic tank. Medyo mababaw to, yung part na yan. So lalawakan natin ng gusto para matibay. So hindi na natin kasi mababago yan. Malaking trabaho para i-adjust natin yung septic tank nya. Umpisa na po nung gravel bedding natin dun sa extension. Yan, graba muna. Yan, boost tayo ng graba rito. Tapos babasahin natin, iwisikan natin ng tubig. Ito. Kapag nagre-renovate nga pala kami ng may corner lot, ang laging ginagawa namin pag may pintuan dito, nag-extend pa kami ng isang hollow blocks rito. Yan, para dito na yung grills natin, hindi mo kagad matatanaw yung pintuan, no? Meron pa siyang
hollow blocks dito. Bali meron pa siyang pader dito. Yan. Taas pa yan dyan. Yan. Tubig na, tubig. Tutubigan na. Yan, tubigan na natin. Bali, buhos na tayo ng wall coating dito. Yan. Saka rito sa part, yung isang mahaba yan. Tapos dito rin po sa may flooring ng back extension area. Saka dito sa kinuha nating kalahati ng extension ng side corner lot. Ayan. Flooring na po yan. Bali bukas, pwede nang umpisahan yung palitada rito kapag makaluwag-luwag. So bali yan yung nauuna, flooring, after nun, palitada. Yan, ito na yung ating merienda. Te, maraming salamat. Thank you po. Delivery lang yung ating merienda. Yan, bali merienda po muna tayo mga ka-rowhouse. Napulot mo ba yung chocolate? Tapos ito may juice tayo. May skyflex sa loob. Oo. Kakatapos lang po mag-merienda. Nilelevel na lang namin yung mga poste. Tapos nakapaglatag na kami ng dowels para po dito sa ating asintada rito. Yan, 140 po yung gate. Bali swing door po yan. Yan, nilakayan talaga natin yung gate. Bagay naman kasi mahaba to. Mahaba yung harapan niya, nasa 5 metro. Yan. Tapos ayun na yung allowance sa gilid. Kung makikita nyo sa poste, yan, may allowance yan. Hollow blocks po yan. Sintada pababa. Ayan, time check po 5:45. Yan, 5:45 po ng yaso. Yan, bali time check po 5:45 po ng hapon. So kahapon nung magkakasama yung tropa, mag-aalas 6 sila nung umuwi kahapon. Yan, i-update po tayo bago mag-uwian. Yan o. Yan, dito na-flooringan na po natin to. Yan, paikot dun. Yan. Tapos dito wala pang ganap dyan. Medyo naka-elevate yan yung flooring dyan. Tapos dito medyo mataas. Yan. Tapos dito, ayan o, yung wall footing natin rito sa harapan, tsaka sa column. Yan, nabuhusan na po. Tsaka rito sa may 2 poste. Yan, okay na yan. Tapos dito, yan, sagad na yan. So dito ina-allowed sa amin na halos kapantay or ka-level ng pintuan. Yan, kadalasan kulang sa 2 metro or sakto sa 2 metro. Yan, depende po dun sa ating footstep dito. Ito yung sinusunod natin na finish floor line dito sa fence. Yan. Yan, bali OT sila ng 1 oras ngayon. Tapos kahapon halos sa 1 oras kalahati yung OT nila. Tapos dito baka bukas sagad na po yan. Sagad na tayo dyan sa at least 3 layer of hollow blocks according dun sa finish floor line. Yan. Tapos dito yung poste na to hanggang 150 lang.
Tapos ito iaangat na lang to bukas. Tapos bukas buhos din po yan. Yan. Tapos dito baka bukas pwede na tong baklasin. Siguro meron nang mag-a-assign regarding sa palitada. Baka meron na nga pumesto. O mahaba-haba ang palitadahan dito. Medyo malaki-laki yung mga pader na nagawa namin dito. Yan, uwian na naman po. Sige, Jo. Sige. Sige. Bukas na lang. Sige. Sige, Jay. Sige.